Amen. Praise God. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Naniniwala po ako na naihanda na ng Panginoon ang ating mga puso sa pamamagitan po ng ating pag-aawitan, sa pamamagitan din ng ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Naniniwala po ako na ready na ito na kumarga ng napakamakapangyarihang salita ng Panginoon. Ngayong araw na ito, tayo po ay kakain at manonorish ang ating mga spirito. At naniniwala po ako na hindi nagkataon lamang na napakinggan mo ito. Naniniwala po ako na kung saan may gagawin ng Panginoon na malaking bagay sa ating buhay. Now we are in the second installment sa ating pong brand new series entitled Best Christmas Ever. Sinabi natin, what was your best Christmas ever? Kailan or when was your best Christmas ever? Kailan ba ito? What year? Was your best Christmas ever and why? Ang tanong ngayon, maaalala mo pa kaya? At kung wala, bakit kaya? In his article, 6 Ways Satan Stealing Christmas, Dr. John MacArthur once said, the majority of people in the world will miss the next Christmas. In spite of all the media promotion of Christmas, the majority of people will miss it because it has become so obscured. Satan has so cluttered the Christian concept of Christmas, which with such needless paraphernalia, that its true meaning is easily lost. Madalas po, mga kapatid, ito yung dahilan kung bakit hindi nagiging meaningful at life-changing ang Pasko ng mga tao. Masyado nang nalunod yung mensahe ng Pasko dun sa tradisyon na ginagawa ng mga tao. Kung ano-ano na ang mga ginawa ng mga tao, wala naman problema sa paghahandaan, sa pagreregaluhan, walang problema sa kasiyahan, kaya lang mukha yatang maraming mga tao natakpan na lang ng mga bagay-bagay na ito. Yung tunay na mensahe ng Pasko, kaya nga yung Pasko ay nagiging natural na lang nadadaan sa kanila na kung saan hindi na bago ang mga tao. Ay, napakamakapangyarihan ng mensahe na ito. Nakakalungkot kahit na mukhang masaya yung mga tao. No wonder why so many people miss Christmas. Yung sense ng kapanganakan ni Jesus ay nalunod na sa dagat ng tradisyon. In fact, when Christ was born in Bethlehem, most people of that day missed it. At dito mamaya sa pag-aaralan natin, makikita natin yon. So in this series, we will see why people miss Christmas. And we will also learn how to avoid making the same mistake. Bakit maraming mga tao dati pa na-miss na nila yung makapangyarihang mensahe nitong Paskong ito? The first coming of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, sa totoo lang, many people talk about the second coming. But a lot of people miss the message of the first coming. Mas pinag-uusapan nila yung first coming. Wala kang pagbabalik, hindi ka maapektuhan ng maganda sa pagbabalik ng Panginoong Kristo kung yung first coming niya, hindi mo naiintindihan. Kaya para mapakinabangan mo ng maganda yung second coming, kinakailangan maintindihan mong maigi yung first coming. Ganito ka powerful yung message ng Pasko. So today we are going to talk about celebrating a meaningful Christmas. Paano ka makakapag-celebrate ng meaningful na Pasko? Paano? So how's your Christmas last year? How about ngayong taon na ito? Paano kaya? So pwede pa rin bang maging tunay na masaya at tunay na pinagpala, napaka-life-changing? Kaya nga best Christmas ever itong ating series. Na kung saan maaapektuhan tayo ng malaki, yung mensahe nitong Paskong ito, ay mababago ang buhay natin. Well, kung hindi ka nagdiriwang na eksaktong 25, it's not about the date. It's about the person. It's about the meaning nung nangyari nung panahon na iyon. Hindi lang siya simpleng celebration, ito rin ay commemoration. Kung ano ang ginawa sa atin ng Panginoon nang sa gayon magkaroon tayo ng tunay na salvation. So how to celebrate Christmas meaningfully? Paano ito magkakaroon ng matinding meaning sa ating buhay at pati yung buhay natin ay magkakaroon din ng halaga? Paano? Ano ang gagawin natin? Last week we talked about Luke chapter 2.
Actually, mas nauna pa itong mga shepherd na ito bago yung mga wise men. Ilang taon na si Jesus Christ bago pa dumating yung wise men. Kaya nga kung titignan natin yung nativity, hindi pwedeng sabay-sabay yun eh. Hindi sila magkakasabay doon. Nauna itong mga, sinabi nila mga faceless na mga tao, itong mga walang kwentang tao, outcast sa society ito. Mas nauna sila. Ang kagandahan naman, may mga wise men na kung saan sumunod din naman dahil ibang kwento yon na napakaganda. At dito sa pinag-aralan natin noong nakaraan, kung mapapansin nyo, may isang verse doon na hindi nating sinama. Kasi kakaiba siya. Napaka-meaningful nung iisang verse na yon na kung saan matututo tayo kung paano din tayo magkakaroon ng isang napaka-meaningful na celebration ng Pasko. I want you to open your Bible with me in Luke chapter 2, verse 19. Luke chapter 2, verse 19. Ito yung kakaiba dito. Sinabi, but Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. Ulitin ko. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. So Mary's reaction to the events surrounding the birth of Jesus Christ teaches how Christmas can become a life-changing and meaningful experience for us. So join me in our message today entitled Mary's Christmas. Mary's Christmas. Yung iba, Merry Christmas. Masaya lang sila pero hindi naman nabago yung kanilang buhay. Wala naman nangyari sa kanila. Sumaya lang sila. Maganda yung masaya ka na, naligtas ka pa. Masaya ka na, nabago pa yung buhay mo. Ito yung babago ng buhay natin. Na yung Mary's Christmas na ito, matututo tayo para maging tunay na Merry ang Pasko natin. Mary's Christmas, how to have a meaningful Christmas. Now, let's look at the three important things that Mary's Christmas, what made Mary's Christmas meaningful. Paano naging meaningful? Paano naging life-changing itong Christmas na ito ni Mary? Na kung saan makakapaghatid din ito ng matinding meaning sa ating buhay. Number 1, how to have a meaningful Christmas. Verse 19, isang verse lang tayo, pero titignan natin yung context nito. So, but Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. How to have a meaningful Christmas. Number 1, treat the message of Christmas differently. Treat the message of Christmas differently. But Mary treasured up all these things. The word but in this passage, in verse 19, was used to introduce a message contrasting what was already been mentioned. Okay? Kung may sinabi dun sa verses 18, 17, pababa, contrast ito dun sa nakaraang statement. Ngayon, how to treat the message of Christmas differently? Paano ba? Katulad ng ginawa ni Mary. Paano ba? Kasi nga, pare-pareho lang eh. Hindi kinakailangan natin gayahin yung ginawa nung verse 18. Uulitin ko. Pag ginawa mo lang yung verse 18, maniwala kasi semplang ka rin katulad nila. Kaya nga may contrast na ginawa dito. But Mary treasured up all these things. So we have to treat the message of Christmas differently. But how? First, don't treat it superficially. Kapag trinit natin yung mensahe ng Pasko, kung gusto mong maging kakaiba kaysa sa pangkaraniwan na ginagawa nila, don't treat it superficially. Ibig sabihin, huwag masyadong mababaw. Ngayon, sige na, tignan natin yung previous verses. Tignan natin yung 17 and 18. The shepherds told everyone na experience na, so testimony. Itong ginagawa na ito, nagte-testify na. Itong mga shepherds na ito, kasi ibig sabihin ng testimony, sasabihin mo kung ano yung experience mo, ano yung nakita mo, ano yung naranasan mo. 17, the shepherds told everyone what had happened and what the angel had said to them about this child. Ngayon, nung nag-preach sila,
Etong mga nameless, faceless na mga taong ito, ibig sabihin kapatid, huwag mo mamaliitin sarili mo. Once kinausap ka ng Panginoon, maniwala ka, babaguhin ni Lord ang buhay mo. 18. Ngayon, nag-preach na sila about kay Jesus Christ. Pagdating ng 18, all who heard the shepherd's story expressed astonishment. Ngayon, yung lahat na nakarinig, nung preaching, nitong mga shepherds, nung kanilang testimony, express astonishment. The word astonishment in Greek na ginamit dito is taumazo. It means to wonder at, marvel, admire, amaze. O biruin mo, nagsaya, saya nila, grabe. Yun. Tapos sinabi dito, but Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. Bakit kaya? Marami kasi ay superficial admiration yung ginagawa. A lot of people really admire Jesus. A lot of religion, hindi nila nire-reject si Lord. Bilang isang napakabuting tao, napakabuting personalidad. But nasa level lang sila ng admiration. And a lot of people who are celebrating Christmas, nasa level lang sila ng admiration. Superficial yung kanilang admiration kay Lord. Maraming mga tao, nasa level lang talaga ng admiration. For example, yung mga from rags to riches na stories. Napapawaw yung mga tao. But after nila ma-inspire, what happened? Tagtag na ng inspiration ang TikTok, ang Facebook, ang YouTube. Nagtuturo na ng libre yung mga tao. Ang problema, turo sila ng turo, ikaw, ina-admire mo lang, hindi mo pinakikinggan maigi. Napakababaw, nasa emotional level lang. Sa totoo lang, they admire the subject, but they don't accept the lesson. Napansin mo yon? Na-admire ng mga tao yung subject, pero yung lesson, hindi. Bakit? Siyempre, yung subject, titignan mo, wow, ang ganda, pero pag mag-aaral ka na, hindi na, nakakatamad na yan. They admire the story, but they don't accept the character. Ina-admire yung ganda ng storya, pero yung tinuturo na ng karakter doon, hindi na. Alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, the same people who admire Him are also the same people who rejected Him. Bigyan ko kayo ng example mga kapatid. Sa Luke chapter 4, ilang verse lang. Verse 22. Bigyan ko kayo ng example ito na. Nung nagsimula na sa ministry, itong batang ito na kanilang inadmire. Okay? 22. All who were there spoke well of Him, kay Jesus Christ, and were amazed by the beautiful words that fell from His lips. Napansin nyo na, believe, galing! Galing mag-preach ni Jesus Christ. How can this be, they asked. Isn't this Joseph's son? Anak lang naman to ng karpintero. Bakit ang galing mangaral? Ba't parang rabay? Talo pa yung mga rabay. Grabe! Napansin mo? They were amazed. Verse 24. But I solemnly declare to you, sabi ni Jesus Christ, that no prophet is accepted in his own hometown. Walang propeta na tinatanggap sa sarili niyang hometown. Tingnan nyo, pagdating ng 28 hanggang 30. These remarks stung them to fury. And jumping up, they mobbed him and took him to the edge of the hill on which the city was built to push him over the cliff. Biruin mo. Sabi mo, ang galing ng message. Nung nag-preach na, ng matindi-tindi, papatayin na si Jesus Christ. Itutulak na siya sa bangin. 30. But he walked away through the crowd and left him. Ito yung sinasabi ko noong nakaraan. Hindi ka duwagan ng pag-atras. Sa isang kaguluhan. Hindi lahat ng laban nilalabanan mo. Tanda ito ng katalinuhan. He walked away through the crowd and left them. Napansin mo yun? Una, ang saya nila. Mamaya dyan, yayariin na nila si Jesus Christ. Ano nangyari? Superficial. Kaya nga, if you want to treat the message of Christmas differently,
Don't treat it superficially. Because the same people who admire Him are the same people who rejected Him. The same people na nagtaas ng palaspas, Hosanna in the highest, is the same people na nagsabi sa Kanya, crucify Him. Nangyari. Ganyan ang tao. Ganda sa pakiramdam, emotional level siya. Pero kaya hindi nababago yung buhay niya, ganun lang siya, kababaw. Kaya maraming mga halaman hindi tumatagal, napakababaw. Napakababaw. Sa totoo lang, marami ang masaya, but they don't understand what they are doing. So I am convinced that one of the greatest triumphs of the devil is that he is succeeding in making Christmas into a mundane and meaningless ritual for many people. Sige na, mag-Christmas party na kayo. Basta wag yung meaning, alam, magpipray. Palang preaching. Kaya mo na mag-celebrate ng Christmas party, pero hindi naman nila naiintindihan. Okay lang yon. Sa totoo lang, marami ang masaya tuwing Pasko, pero hindi nila alam ang ibig sabihin nito. Hindi po masama ang pagiging masaya. Ang masama ay kung hindi mo alam kung bakit ka masaya. Second, paano tayo magsi-celebrate ng kakaiba para nang sa nagiging meaningful yung Pasko natin? First, don't treat it superficially. Second, do treat it seriously. Do treat it seriously, but Mary, contrast yun doon sa mga susunod, treasured up all these things and pondered them in her heart. So don't be afraid to be different. Hindi hinayaan ni Mary na maging kapareho lang siya ng iba. Kapatid, huwag mong hahayaan na kapareho ka lang ng iba. Pa-Christmas party pa, asan si Christ doon sa party? Buti na lang, iba si Mary. Buti na lang. Inalagaan niyang maigi yung message na yon. Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. Buti na lang, iba si Mary. Again, verse 18. All who heard the shepherd's story expressed astonishment. Wow, grabe! But Mary quietly treasured these things in her heart and often thought about them. She retained what she saw. She retained what she heard. Pinalangalagaan niya yon. Kaya naging meaningful. Kaya tunay na Mary, ang Christmas ni Mary. Why? Because she literally made a difference. Masaya sila, yung mga tao, di ba? They express astonishment. Ito ngayon, makinig kang maigi. Tama, masaya sila. Pero ang tanong, si Lord ba masaya sa ginagawa nila? Maraming mga tao, si-celebrate ng Pasko, masaya sila. Kaya lang ang tanong, si Lord, masaya ba sa ginagawa nila? Kasi mga kapatid, sa totoo lang, sino ba magiging masaya? Ikaw yung celebrator, pero wala ka sa celebration. When was the last time ikaw yung sineselebrate? Happy birthday, pero sa totoo lang, wala ka naman doon. Nasa labas ka, di ka nila pinapapasok. Maraming ganyan ngayon. Nagki-Christmas party, may celebration, pero si Kristo nasa labas ng celebration. Sino ang matutuwa doon? Sila lang ang masaya, si Lord malungkot. That's why they missed Christmas. So if you want to have a meaningful Christmas, number one, treat the message of Christmas differently. Don't treat it superficially. Rather, do treat it seriously. Pangalawa, but Mary treasured up all these things and pondered them in her heart para maging meaningful ang celebration ng Pasko, para maging meaningful ang buhay ng isang tao. Number two, treasure the message of Christmas dearly. Treasure the message of Christmas dearly. Ibig sabihin, bigyan natin ng matinding pagpapahalaga ito. Ibig sabihin, ituring mong kayamanan yung mensahe ng Pasko. Huwag puro lang bonus. Yung bonus na yan, nawawala yan. Yung iba nga, wala na eh.
Yung iba, di ba? 13 month, tinatanggap nila minsan ng November pa lang. May bonus na. Wala na. Nawawala yan. Pero yung word na yan ang papako ng buhay natin. Yan ang magpapatatag sa atin. So ituring mong kayamanan, yung message ng Pasko, yung message na galing kay Lord. So in some English translations, it says, Mary treasured these things. Sa ibang translation, Mary treasured these words. Bakit? Binabay ko yung idea, yung translation ng word. Kasi yung Greek word here, mga kapatid, literally means word. Yung Greek word na ginamit dito, ito yung Mary treasured up all these things. Yung all these things dyan, rhema yun. Yung ginamit doon. Ibig sabihin ng rhema, mga kapatid, it is the spoken word. Kabaliktaran ito, nung narinig na natin yung logos. Pag sinabing logos, written word. Pag rhema, spoken word. Ito yung nangyari dito, kaya nga, treasure the message of Christmas dearly. Rhema. Alam niyo po mga kapatid, ito na, yung rhema na ito, yung preaching, kaya nga sa ibang translation, saying. Hindi nila ginamit yung things, saying or yung word. Ang ginawa nila dito, sa kayamanan na ito, natapakinggan niya, ang ginawa niya dito, tingnan niyo, Mary treasured up these words. Sabi sa NET, kaya ganito yung sinabi sa New English Translation, but Mary treasured up all these words, pondering in her heart what they might mean. Yung word na treasure dito is the Greek word suntereho. Itong suntereho na ito nga, it means to preserve and to remember and obey. Ngayon ang tanong, anong ibig sabihin ng treasure na ito, nung treasure ni Mary? Yung word na kanyang napakinggan, paano ba mag-treasure ng word? Paano ba mag-treasure ng rhema specifically? For example, ito, napapakinggan mong preaching ngayon. Paano ba mag-treasure niyan? Aanhin mo naman yung naisulat mo. Hindi mo naman treasure. Paano ba magti-treasure? Paano mo masasabi na ginawa mong kayamanan yan, na na-treasure mo, nang sa gayon, naaapektuhan ka? A lot of people, blessed naman sa message eh. Pero ba't hindi na bago yung buhay nila? They don't know how to treasure the message that they have heard. Paano mag-treasure ng word? First, preserve the message. Kaya nga yung sintereo dito, itong Greek word na ito, it means to preserve. Kahit gaano kamahal o kahalaga ang isang bagay, kung hindi mo papahalagahan, hindi mo ito mapapakinabangan. Kahit na gaano siya kamahal. Kaya dito pala, ibig sabihin ng treasure dito, preserve ni Mary yung message. Kaya nga mga kapatid, hindi ako magsasawa na paulit-ulit na ipipreach ang isang bagay. Bakit? Sa totoo lang mga kapatid, sabi ng pag-aaral, kapag tapos ng preaching, paglabas ng pintuan ng simbahan ng mga tao, majority doon, hindi niya na maalala. Yung iba, pagka yabang-yabang, ano ba yan, paulit-ulit? Kapatid, yung word nga na ito, paulit-ulit na to eh. Hindi na nga mababago yan eh. Kapag maganda, uulit-ulitin. Kapag importante, inuulit-ulit. Mamaya, mga kapatid, mapapakinggan natin yon. Preserve it. Kinakailangan pinipreserve mo ang isang kayamanan. Pinipreserve mo ang salita ng Diyos kasi ito ay isang kayamanan. Napansin mo, pag na-preserve mo yung isang treasure, yayaman ka. Diyan kita yung example, mga kapatid. May isang article na title niya, How a Meteorite Made an Indonesian Man a Millionaire Overnight. Yung meteorite, mga kapatid, yung bumagsak na bato galing sa outer space. Paano yung isang Indonesian na lalaki naging millionaire overnight? Sinabi dun sa article, a coffin maker in Indonesia became a millionaire overnight after a meteorite worth an estimated 1.4 million rupiah crashed through the roof of his home. According to the Indian Express, on November 21, 2020, Joshua Hutagalong, who was working on a coffin next to his house, was left startled when he heard a loud crashing noise at his house in Kolang in North Sumatra. May bumagsak dun sa kanyang bahay. O minsan, ano ngayon kung may bumagsak na bato?
Maybe, hindi lang naman yun na nag-iisa na bumagsak Kaya lang yung mga tao, akala nila, pangkaraniwang bato lang yun. Pero ito, tinabi niya. Sabi niya, kakaiba to. Tinabi niya yun, ay pambihira. Millionaire siya ngayon. Millionaire. Napansin mo? Kahit gaano kahalaga ang isang bagay, pag hindi mo siya preserve, yung iba, siguro pinanghilod lang. Yung iba siguro, binasag lang, pinangsemento lang, ginawang graba. Yun pala, napakamamahali nung batong yun. Ganon din minsan yung mga tao. Kaya minsan, hindi sila nababago yung buhay nila, yung kabuhayan nila, kasi hindi sila marunong mag-treasure ng kanilang napag-aralan. Hindi sila marunong mag-treasure ng message na kanilang napakinggan. Kaya nga, paano ka magti-treasure? Preserve the message. Preserve it. Kaya nga ang ginagawa natin, di ba? Sinusulat natin, ito. Kasi hindi sapat sa memory mo lang mapipreserve yan Okay, tatandaan mong maigi, mag-isip ka ng kapamaraanan, paano mo ito mapipreserve? Paano mag-treasure ng message na to, na ating napapakinggan? Preserve the message. Ibig sabihin, tinitreasure mo siya. Second, practice the message. Kasi nga, yung Greek word na ito, hindi lang ibig sabihin nito is to preserve. It also means to remember and obey. Ibig sabihin, it also means to remember with the intention to obey. Okay, yung binanggit dito na Greek word, inalala niya na may intention siya na gawin. Ganyan pala magpahalaga sa isang napakinggan. Sino na po sa inyo yung nagturo ka ng isang bagay? Pagtapos mo magturo, naglaan ka pa ng oras, nilibre-libre mo pa sa coffee shop? Kapi-kapi pa kayo, kain-kain pa kayo. Yun pala, pakinggan mo lang, di mo naman susundin. Nakuha natin mga kapatid, pero makikita mo yung taong nababago yung buhay. After niyang makinig, pre-practice niya yung napakinggan niya. Ito yung ibig sabihin nito, ganon mag-treasure ng mensahe. Ganon mag-treasure ng napapakinggan natin. Aalalahanin mo siya na may intention ka na i-practice yung napag-aralan mo at napakinggan mo. Kaya in Luke chapter 11, verse 28, Jesus said, "Blessed rather are those who hear the word and obey it." O, sino pinagpapala? Yung nakapakinig, saka yung sumunod. Kaya maraming nakakapakinig naman Kaya lang, hindi nila pinapractice. James chapter 1, verse 22, "Be doers of the word and not hearers only. Otherwise, you are deceiving yourselves." Niloloko lang daw natin ang sarili natin. Nakikinig tayo ng word, pero hindi natin siya isinasabuhay. That's why Mary has a true treasure. He treasured the message of Christmas. Preserve niya ito. Na kung saan meron siyang intensyon na i-apply ito. Isabuhay lahat ng kanyang napapakinggan. Do you recall the treasures, yung gifts ng wise men na dinala kay Jesus Christ? Yung mga susunod pa? Naalala po natin yon, yung gold, frankincense, and myrrh. Naalala natin yun, di ba? Madalas yung mga tao, ang naaalalang regalo, yung regalo ng wise men. But hindi nila naalala nila yung treasure na galing sa wise men. Yung gold, frankincense, and myrrh. Pero nakakalimutan ng tao yung matinding treasure na mayroon si Mary. But Mary treasured up all these things. Mary treasured up these words, pondering them in her heart. Yun ang pinakamagandang kayamanan mo, kapatid. Kaya buenas mo. Tinagpala ka. Dahil nakakapakinig ka ng word at the same time, mayroon kang kapasidad na i-apply ito. It's your decision. Napakatinding kayamanan. So if you want, mga kapatid, to celebrate Christmas meaningfully, if you want your life to be changed, dito, mga kapatid, sa celebration na ito, you have to treasure the message of Christmas dearly. Treasure it dearly. Number 3, last but not the least. Eto na. Tignan nyo pong maigi ito. Ang ganda nito. "But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart." How to
have a meaningful Christmas? Number three, think about the message of Christmas deeply. Think about the message of Christmas deeply. Now, to ponder means at least two things. Pag sinabing to ponder, may at least mga kapatid, dalawang importanteng ibig sabihin ito. Number one, paano ba natin, how to think about the message of Christmas deeply? First, think about it rationally. Ganun ang ginawa ni Mary. It means rationally. Rationally means able to think clearly, sensibly, logically, and reasonably. Makinig ka maigi dito. I believe that there's an aspect of Mary's personality shown in this verse that many Christians have too often neglected. Ano yon? Mary was a great thinker. Mary was a great thinker. And she is frequently presented in the Bible as pondering things, mulling over them, thinking them through. Mapapansin mo kapag kaharap niya si Jesus Christ, yung iba, trabaho ng trabaho. Si Mary, uupo yan. She sat at the feet of Jesus Christ. Sisisihin pa siya ni Martha. Makikita natin yung ganda ng karakter nito ni Mary. Hindi siya basta dada, pinag-iisipan niya muna ang isang bagay. Think about the message of Christmas deeply. Kaya nga mga kapatid, the word pondered indicates that she kept coming back to these thoughts in an intense way. Kaya nga yung word na pondered dito is the Greek word sumbalyo. It means to combine. Nung sinabing pondered, ito, ibig sabihin niyan, to combine. To unify one's thought in a rather intense way. It means to consult, dispute mentally, to consider. Ito ang ginawa niya. She had thought deeply about them and analyzed them. Ibig sabihin niyan, mga kapatid, she connected the dots. Ibig sabihin sa Tagalog, pinagtagni-tagni niya. Yan ang ibig sabihin ng pondered. Hindi niya hinahayaan na may gap. She pondered them in her heart. Bakit magiging meaningful ang buhay mo? Kapag pinag-iisipan mo ng malalim ang isang mensahe. Bakit? Sa totoo lang mga kapatid, listen. Sometimes, the less people think, the louder they are. Sometimes, the less people think, the louder they are. Kasi mas madaling magdada kaysa mag-isip. Kaya maraming tao, ganon. Napapansin mo, maraming mga tao, ang tawag dyan, headliners lang. Kaya maraming judgmental eh. Hindi niya alam, clickbait lang pala yun. I-judge mo agad ang isang bagay dahil sa unang kita mo, sa unang basa mo, headliners. Pero hindi natitignan yung context ng kanyang gina-judge. Ang daming balita. Hindi, ganito yan. Ganito yan. Yung mga naging mag-on, yung mga naghiwalayan, hindi ganito yan, hindi ganito yan. Mga kapatid, sometimes the less people think, the louder they are. Sa totoo lang, ang pinaka-judgmental na mga tao sa buong mundo ay yung mga taong walang alam, sa totoo lang. Sabi nila, hindi, yabang yan, dami niyang alam. Hindi, mas judgmental nga yung mga walang alam eh. Bakit? Because they will judge you na wala naman silang alam sa buhay mo. Wala naman silang alam sa nangyari sa'yo. Hindi mo naman nila alam yung pinagdadaanan mo. Tapos bigla-bigla ka na lang i-judge. Napakababaw ng level ng judgment. Sa totoo lang, hindi masamang mag-judge sa Bible. Ang masama yung pag-judge na hindi mo pinag-iisipan. Kaya nga may judge eh. Ang judge, pag-iisipan niyang maigi yung both sides, lahat. Hindi mag-judge sa isang side lang. Halimbawa, umiyak-iyak yung isang tao, nagalit ka na rin doon sa sinasabi niya, teka lang, pwedeng 50% tama, pero 50% hindi rin tama. Dahil hindi lahat na nasasaktan tama ang pinaglalaban. Pwedeng tama, pwede rin hindi. So mag-empathize ka doon sa tao, pero at the back of your mind, baka may other side of the story na hindi mo naman alam, kasama mo ba siya? Hindi naman. Kaya nga, sometimes the less people think, the louder they are.
Magja-judge sila sa'yo na hindi naman nila alam yung buhay mo. Kaya nga mga kapatid, itong mga taong ito, na-astonish lang sila. Kaya nga wag tayong puro wow. Dapat mayroon din tayong how. Hindi yung wow nga. O paano mo ngayon gagawin yan? Wag puro how. Wag puro wow. Dapat may how. Wag puro wow. Dapat may why. Bakit ko gagawin ito? Bakit ko ginagawa ito? Bakit mga kapatid, pag mas pinag-iisipan mo rationally ang isang bagay, mas nagiging matatag ka. So let's think rationally. The truth is, it is easier to feel than to think eh. Di ba mas madali yung emosyon eh, kaysa mag-isip. Mas madaling magsalita kaysa mag-analyze. Kaya mas maraming tao ang nagbabase sa kanilang nararamdaman kaysa sa kanilang pinag-iisipan. Ang tawag doon, masyadong too emotional. Tama naman, kasi mas mahirap ngang mag-isip. Mas madaling magsalita ng kung ano-ano kaysa mag-isip ng matindi. Thinking is hard. Why? Because it forces us to analyze facts before we finalize acts. That's why thinking is hard. Kasi pag nag-iisip ka, fino-force ka niya mag-analyze ng katotohanan before ka mag-finalize kung ano ang gagawin mo. But we must think. Remember, whenever we surrender our ability to think, yung hindi ka na nag-iisip, sinurrender mo na yung pag-iisip, or we replace it with some superficial emotional experience, we are in danger of being deceived. And we are in danger, mga kapatid, na mag-inflict ng harm sa ibang tao. Tamang gamitin ang pakiramdam. Tama. Dahil bigay ito ng Diyos sa atin. Pero wag puro pakiramdam at wag purong pakiramdam ang ginagamit sa bawat kilos at sa bawat desisyon natin. Martin Luther Jr. once said, "Nothing in the world is more dangerous than the sincere ignorance and conscientious stupidity." Nothing in the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity. Marami nagsasabi sa akin ng gano'n na, wala, myth lang yan si Jesus Christ. Hindi totoo yan si Jesus Christ. Then prove it. Puro ka myth, puro ka hindi totoo, hindi mo naman i-prove. Sabi ko nga, maybe napapakinggan nila ito yung iba. Sabi ko, kung mapatunayan ko na si Jesus Christ ay totoo historically at scientifically, are you willing to put your faith in Jesus Christ? Karamihan naman, hindi rin naman gagawin. Nothing in the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity. So let's learn to think before doing anything. Mag-isip muna bago magsalita at bago gumawa. Think rationally. Bago magjowa, mag-isip. Bago kumain ng kung ano-ano, pag-isipan mo muna yung kinakain mo. Baka huling hininga mo na yan pag hindi mo pinag-isipan yung kinakain mo. Bago makipag-away, mag-isip. Bago magsalita, mag-isip. Bago makipag-break, mag-isip. Bago gumawa ng kung ano-ano mang mga bagay, mag-isip muna. Kaya nga may napakinggan ako noong nakaraan, isang babae na pinanghihinayangan niya daw at lesson na natutuhan niya sa mga pangyayaring ito. Sana daw yung pinotes niya ay pinag-isipan niya muna. Sana yung ginawa niya ay pinag-isipan niya muna. Tama naman. That's why in the Gospels, Jesus repeatedly asked, "What do you think?" Matthew chapter 18 verse 12, "What do you think?" Matthew chapter 21 verse 28, "What do you think?" Remember this, brothers and sisters, deep thinkers are hard to uproot. Deep thinkers are hard to uproot. Mahirap mabunot ang malalim mag-isip. Dahil kahit anong gawin nila, hindi na ako babaklas sa pinananampalatayaan ko. Bakit? Hindi ko superficially pinag-isipan to. Bago ko tinanggap si Lord at sinuko ang buhay ko kay Lord, inintindi ko muna ang ginawa ko. Deep thinkers are hard to uproot.
Kung gusto mo maging meaningful, yung Pasko mo, kapatid, think about the message of Christmas deeply. Deeply. Second, think about the message of Christmas repeatedly. Think about it not just rationally, but also repeatedly. Tignan niyo po yung verse 19. But Mary kept all these things in her heart and thought about them often. And thought about them often. Ibig sabihin, ulit-ulit na iniisip niya yon. Sana yun napakikinggan mong word. Sana, kasi ang tagal mo na nabubuhay sa mundo eh. Minsan, natatamlayan na tayo. Christmas, patungkol kay Jesus, pinanganak siya, may mga angels, may mga shepherds, may mga wise men. Sa kauulit-ulit, minsan tinatabad na tayo. Yun ang pinagkaiba ng mga matagumpay. Yung mga hindi nagtatagumpay, tinatamad sila sa paulit-ulit. Yung mga nagtatagumpay, gusto nila yung paulit-ulit. Someone said na napakinggan ko. Sabi niya, ano natutuhan mo sa taong ito? Referring sa isang coach ng basketball. Natutuhan ko sa kanya yung sickening consistency. Shout out kay Coach Mab. Sickening consistency. Ibig sabihin, yung kahit na nahihirapan ka, tinutuloy mong paulit-ulit ang isang bagay. Yung mga hindi nagtatagumpay, ayaw ng paulit-ulit. Yung mga nagtatagumpay, masakit man, pero kailangang ulit-ulitin. Hanggang sa maging habit siya. Hanggang sa maging sistema siya. Think about it repeatedly. Kaya maraming mga tao, blessed na blessed. Nung unang sila nakakilala kay Lord. Ngayon, wala na. Bakit? Wala nang fire. Ayaw nila ng paulit-ulit. But Mary kept all these things in her heart and thought about them often. Nakadepende sa inuulit-ulit mo, sa isip mo kung ano ang nararamdaman mo o kahihinatnan ng buhay mo. Tandaan natin mga kapatid, masyado nang maingay ang mundo. Baka hindi mo na maintindihan at tuluyan mo ng kalimutan ang nais ng Diyos sa buhay mo. So you must have time to reflect in order for you to detect the will of God. You must have time to reflect in order for you to detect God's will and God's way. Baka sa sobrang ingay ng mundo, hindi mo na makita yung gusto ng Panginoon sa buhay mo. Sa totoo lang kapatid, mahirap mawala ang isang bagay na lagi mong iniisip. Eh, hindi ka makamove on, di ba? Lagi mo iniisip eh. Sa isang bagay, kasi lagi mong iniisip. Whether negatively or positively, mahirap mawala ang isang bagay na lagi mong iniisip. Sa totoo lang, di naman talaga totally mawawala lahat ng alaala natin eh. Pero pwede ka magpalit ng magandang alaala. Kung natambakan ka ng mga pangit na memories, edi tambakan mo rin yan. Napansin mo, di ba may mga lupa dati na kung saan madumi, talagang binabaha. Anong ginawa nila? Di titambakan nila ng tinambakan. Ngayon, hindi na yung dumi nang nakikita, yung bago na. Kapatid, ano ba kasi ang tinatambak mo sa isip mo? Kung ano yung tinatambak mo sa isip mo, yun ang nagiging dominant sa buhay mo. At yun na mamaya ang ipapractice natin. Kaya kakaiba si Mary. Kaya naging meaningful yung kanyang buhay. Why? Pinag-isipan niyang maigi yung nangyari sa kanya. Rationally and repeatedly. Now, how to have a meaningful Christmas? Paano magiging life-changing itong Paskong ito para sa atin? Paano ito magiging meaningful? Hindi katulad ng nangyari sa iba. Na-miss lang nila, sayang eh. Paano wag masasayang ang lahat ng ito, kapatid? Number 1, treat the message of Christmas differently. Huwag mo nang gayahin yung iba. Huwag ka nang gumaya, please lang. Don't treat it superficially. Do treat it seriously. Pangalawa, treasure the message of Christmas dearly. It means preserve the message and then practice the message. Pangatlo, think about the message of Christmas deeply. Think about it rationally and think about it repeatedly. So I challenge you that you'll never grow tired of hearing the Christmas story. Kapatid, huwag ka mapapagod. Diyan sa paulit-ulit na mensaheng yan ng Pasko. Sa paulit-ulit na kwento ng Pasko, like Mary. And that it will always be a fresh and life-changing thing for you. I challenge you. Treasure these things. Treasure the message of Christmas.
mga kapatid, and pondered them in your heart. At kapag ginawa natin ito, the story of Christmas will transform your life. And I will end with this. Tignan niyo pong maigi ito. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. So napaka-importante mga kapatid kung ano ang inilalagay mo sa puso mo. Ano ba ang nilalagay mo sa puso mo? Ano ba yung kinukonsider mong treasure at inilalagay mo sa puso mo? Kumusta, kapatid, yung puso mo? Ano ang laman ng pusong ito? Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. Pansin mo? May mga pangit ba na nangyari kay Mary? Of course, hinahunting sila. Pinapatay yung mga bata. Kaya dalawa ang kwento ng Pasko. Sa totoo lang, mga kapatid. Isang mabigat na iyakan. Umiiyak ng mga nanay. Umiiyak ng mga babies. Para lang mawala si Jesus Christ. Sa kabilang banda, isang masaya. Nagdiriwang ang sangkalangitan. Nagdiriwang yung mga nakaka-experience nito. Pwedeng magtanim ng galit si Mary. Pwedeng mawala siya sa wisyo. Kapatid, ang tanong ngayon, ano ang nilalagay mo sa puso mo? Desisyon mo yan. Galit, guilt, o anumang mga bagay. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. Brothers and sisters, malaki ang kinalaman ng puso kung ano ang kahihinatnan ng buhay. Give your heart back to Jesus today. Balik mo yung puso mo kay Lord. Kapatid, lagay mo sa sentro ng puso mo yung mga mensahe ng ating Panginoon. Ano yung sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayon na dapat tanggalin mo sa pusong yan at dapat ilagay mo sa pusong yan na kung saan dapat mong iwan ngayong 2023 at dapat mong kargahin ngayong 2023 papunta ng panibagong taon. Kapatid, palitan mo agad ng treasure yung mga basurang yan na sumira sa puso mo ngayong taon na to. Please kapatid, palitan mo ng treasure yung mga basura. Katulad ni Mary, ang dami naman basura na pwedeng i-treasure niya sa puso niya O maraming basura na pwede niyang itambak sa puso niya. But instead na maglagay siya ng basura, naglagay siya ng kayamanan. Again, malaki ang kinalaman ng laman ng puso mo kung ano ang kahihinatnan ng buhay mo. Ilagay mo kapatid yung mayamang salita ng Panginoon niya sa pusong yan. Maglagay ka ng kayamanan. Tapon mo yung basura. Hindi bagay sa puso mo yan. Hindi bagay yan sa 2024 mo. Hindi bagay yan sa pag-i-end ng 2023 mo. Palitan mo yung mga basurang yan ng treasure. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. 12 buwan. Marami na ang nangyari, marami na ang naganap. May masasaya, may mga malulungkot. Ano kapatid? Yung iiwan mo na lang sa 2023. At ano ang kakarga mo sa pusong yan? Huwag mo nga hayaan na matulad lang tayo sa iba na dumadaan lang ang Kapaskuhan. Tapos ng 25, New Year na naman na celebration. Kapatid, it's not about the date. It's about the message. Hindi ka babaguhin ang date na yan ng Pasko. Hindi ka babaguhin yan. Wala nga nakakasigurado kung anong araw yan. Nakakasiguradong tao. Ba't ang sigurado natin yung mensahe ng Pasko? Yung mensahe ng pinagdiriwang natin. Yan kapatid ang ilagay mo. Tanggal ka ng basura sa puso mo. Tanggal ka ng galit, ng guilt. Kaya nga may first Christmas Kaya nga may first coming. Para maging prepared ka sa second coming. A lot of people talk about the second coming. But they forgot the first. Ngayong araw na ito kapatid, handa mo bang ilagay si Lord sa sentro ng buhay mo? If you want to give your life to Jesus today, ito yung pagkakataon kapatid.
Ito yung pagkakataon. Again, malaki ang kinalaman ng laman ng puso mo. Kung anong kahihinatnan ng buhay mo. And for sure, mababago ang buhay mo kung si Jesus ang nasa loob nito. Kaya niyang pawiin ang galit. Kaya niyang pawiin, kapatid, lahat ng hindi magagandang nangyari sa atin. Kaya nga ganito makapangyarihan ang mensaheng ito ng Pasko. I-treasure mo yung pagmamahal sa iyo ni Kristo. He is the darling of heaven, but He was crucified on earth. Ganun niya tayo kamahal. Ganun kanya kamahal. Willing ka ba ngayong araw na ito na manampalataya sa ginawa sa iyo ni Jesus? At willing ka ba na i-treasure ito sa iyong buhay? If you're willing today, mananalangin tayo, kapatid. Samahan mo ko sa panalangin ito, but make it your personal prayer. And I believe that after this, after you have treasured the Word in your heart, your life will never be the same again. Kasi kayamanan yung nilagay mo sa puso mo. Let us pray right now. Tell it to Jesus. Lord Jesus, come into my life. Come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ng taus-puso ang panalangin ito, kung ipinanalangin mo ng personal ang panalangin ito, maniwala ka, kapatid, nakatanggap ka ng kayamanan na hindi mapapantayan. Kayamanan na lagi mong maaasahan, matatakbuhan. Kayamanan na hindi mag-fade. Mag-fade na ang lahat. Pero itong kayamanan na ito, kailanman na hindi mawawala. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtanggap. Salamat po sa pagbabago ng puso at buhay ng bawat isa. And right now, God, I pray, anuman basura ang nailagay sa puso at isipan ng bawat isa, anuman ang naikarga sa amin, Panginoon, sa iba't ibang kadahilanan, sa iba't ibang kapamaraanan, Panginoon. Kami man ang may dahilan o iba man ang dahilan o ang kaaway man naman may dahilan. Ngayong oras na ito, Panginoon, ina-uproot namin lahat ng yan na naitanim sa aming puso in the name of Jesus. Lahat na nag-ugat, Panginoon, na hindi nagdulot na maganda sa aming buhay ngayong taon na ito, Panginoon, ay amin pong binubunot sa pangalan ng Panginoong Yesus. Winawalis namin, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus, lahat ng basura na sumisira sa aming puso't isipan, Panginoon. At pinapalitan namin ito ng kayamanan. Kayamanan ng iyong pangako, kayamanan ng iyong salita, kayamanan, Panginoon, ng iyong pagmamahal. Lord, we treasure your message. We treasure you, God, in our lives. Salamat dahil ngayong araw na ito may pinapalaya ka, Panginoon, from guilt, from shame. Oh God, salamat po, Panginoon, dahil may pinapalaya ka, Panginoon. Sa aming nakalipas, salamat, Panginoon, dahil may pinapagaling ka. You are healing someone right now. I pray, God, that you heal our hearts, oh God. Mend these broken hearts, Lord. Mend this impure heart in the name of Jesus. I-mend mo, Panginoon, yung wasak-wasak na pusong ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ngayong oras na ito, kapatid, ibigay mo kay Lord yung pusong yan. Hayaan mo makargahan yan ng makapangyarihang salita ng Panginoon at kanyang pangako. Ngayong oras na ito, kapatid, pagbulay-bulayan mo lahat na napakinggan mo ngayong araw na ito. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. Isang minuto, kapatid, ngayong araw na ito. Treasure mo ito, i-ponder mo lahat. Pag-isipan mo kung gaano kabuti sa iyo si Lord. Kung gaano ka-concern sa iyo ang Panginoon, gaano ka kamahal ng ating Panginoon. Isipan mong maigi kung gaano ka-importante itong word na ito at paano mababago ang buhay mo. Ibigay mo ang iyong puso, ang iyong buhay sa ating Panginoon. Just surrender everything to the Lord. Just give everything to God. And I believe
that your life will never be the same again. Kaya ka muling bunutin ng Panginoon sa iyong nakahapon. Sa mapait na kahapon, kaya kang bunutin ng Panginoon. Kaya kanyang palayain sa anumang kulungan na iyong kinasadlakan. Give everything to Jesus today. Surrender everything to the Lord. Give everything to God. Come on. Just tell it to Jesus right now. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. Treasure everything na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Ponder them in your heart. Para na sa gayon, hindi kung sino-sino nakikialam sa pusong yan. Kung sino-sino kapatid ang nangunguna sa pusong yan. Come on, just lift up your voice right now. Just give everything to God. Give everything to the Lord. Magbawas ka ng mga pangit na laman. Magtanggal ka, kapatid. Palitan mo ito ng mga tama. For the last time, lift up your voice. Surrender everything to our Lord Jesus Christ. Let Him take over. Let Him lead you. Let Him rule you. Give you everything, Lord. We surrender our hearts to you, Lord. Every Breath that I take, Lord. every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Starting today, God, not our will, but yours be done. Not our ways, but your ways, Lord. At sa panahon na kami, Panginoon, ay naliligaw, itama mo, Panginoon, ang aming direksyon. Salita mo, Panginoon, ang aming ikinakarga sa aming puso. Muli, Panginoon, itinatapo namin lahat ng basura na naitanim, na itinapon sa aming puso. At pinapalitan namin ito ng iyong mga pangako. Pinapalitan namin ito ng katotohanan sa iyong salita, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, Lord, iiwan namin ang taon na ito, Panginoon. Nadala-dala namin ang mensahe ng Pasko, Panginoon. Hindi mawawalay sa amin ang lahat ng ito, Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ngayong oras na ito, kapatid, tanggapin natin lahat ng mga blessings na ito, kapatid. I-preserve natin lahat ng message na ito. Huwag nating hayaan na manakaw ito ng kaaway. So let's end this service ngayong araw na ito, kapatid. Knowing na makapangyarihan ang salita ng Diyos. Na may sapat tayong armas. May sapat tayong kayamanan na magagamit para sumagana ang buhay spiritual natin. Para sumagana ang buhay natin na makakapagbigay ng kaluwalhati sa ating Panginoon. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time we declare ito, the Bible said, receive it and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, amen and amen. God bless you all. See you next week. Jesus loves you so much. No time can tell.